may kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino, katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apat na senyales na hindi ka talaga niya gustong pakasalan, ayon sa eksperto. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. 6 na minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita. Sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa, iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yun? Bakit may kasabay sa ilalim? Isa na namang mapagpalang araw ho ng Sabado. At 13 na ho sa buwan ng Enero 2024. Ako ho si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ito na ang ulo ng ating mga balita. Congressman Ralph Recto nanumpa na bilang kalihim ng Department of Finance, unang direktiba, mangolekta ng trilyones. Marcos Crony absuelto sa kasong ill-gotten wealth. Kasong grave threat ni Congresswoman Castro laban kay dating Pangulong Duterte ibinasura ng piskalya ng QC. Ang case folder ng mga pulis na iniimbestigahan sa katiwalian nawawala ayon naman sa hepe ng NCRPO. Les po talaga, no?
taas kontribusyon sa PhilHealth tuloy ngayong buwan ng Enero. Presyo ng diesel at kerosene tataas naman sa susunod na linggo. Biyahe sa Metro Manila pinakamabagal sa buong mundo ayon sa TomTom Traffic Index Ranking 2023. Ginang patay matapos sumailalim sa stem cell therapy sa QC. Mga tanim na gulay sa Atok, Benguet sinira ng andap. Naku po. Sa balitang sports, San Miguel Beer dinomina ang Blackwater sa PBA Commissioner's Cup. At sa balitang showbiz, Mark Lieviste pinabulaan ang patay na si Chris Aquino dahil kasama niya ngayon sa Amerika. Diyos ko po naman, ba't ganon? Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Kumolekta ng trilyones ang unang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Recto, dapat makakolekta ang BIR ng 3 trilyong piso. Ang BIR ay 3 trilyong pisong buwis. 1 trilyon sa Bureau of Customs at 300 million naman sa Bureau of Treasury para sa fiscal sustainability. Binanggit din ng bagong DOF chief na balak ng gobyernong mangutang ng 2.7 trillion pesos sa susunod na taon. Para naman kay Pangulong Marcos, maaring tukoy ni Recto kung kinakailangan magpatupad ang pamahalaan ng tax reforms. Tinanggihan ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno ang alok ni Pangulong Bongbong Marcos na pwesto sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, sinabi sa kanya ni Diokno na hindi niya specialty ang investment o sovereign fund. Kinumpirma naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na balik Bangko Sentral ng Pilipinas si Diokno. Magsisilbi itong miyembro ng policy setting na Monetary Board ng Central Bank. Itinanggi naman ni Governor Hermelando Mandanas ng Batangas na siya ay itatalaga bilang bagong Executive Secretary kapalit ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Aba, pinamamagyak pagamang Batanggenyo. Ginawa ng gobernador ang pahayag para pa sinungalingan ng social media post mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Batangas Chapter. Nakapaloob sa Facebook post ng grupo ang pagbati kay Mandanas bilang bagong Executive Secretary. Binigyang din ni Mandanas na hindi totoo ang impormasyon at walang anumang alok sa kanya para sa nabanggit na pwesto. Matapos naman ang 8 buwan sa trabaho, nagbitiw na sa pwesto ang Chairman at Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na si Jonathan Tan. Itinalaga siya ni Pangulong Marcos bilang bagong Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. Pinalitan si Tan ng negosyanteng si Eduardo Alinio bilang Chairman ng SBMA na kapwa nanumpana sa Pangulo. Dating Mayor si Tan ng Bayan ng Pandan sa lalawigan ng Antique. Napurnada naman ang paglilipat ng 39 na milyong galon ng military fuel mula sa Pearl Harbor sa Hawaii patungo sa isang commercial storage sa Subic Bay. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority, pinakansela ng ship agent na Pars Marine ang entry clearance ng US oil tanker Yosemite Trader. Bunsod ito ng kawalan ng diplomatic clearance ng nasabing US tanker mula sa Department of Foreign Affairs. Nauna nang sinabi ng US Embassy na dumaan sa tamang paraan at logistic contracts ang planong paglilipat ng clean fuel sa Philippine Storage and Pipeline Corporation. Matatandang kinwestiyon ni Senador Amy Marcos ang tila pagsikreto ng gobyerno ng Amerika at Pilipinas sa paglilipat ng nasabing langis mula Hawaii patungo ng Subic.
13 minuto na ho makalipas ang alas 4. Nakaamba naman ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon kay Rodela Romero, ang Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 40 sentimos hanggang 60 sentimos ang kada litro ng diesel. Maaari namang maglaro mula 60 o 60 hanggang 70 centavos sa taas presyo sa kada litro ng kerosene sa Martes. Hindi pa masabi ni Romero kung magkakaroon naman ng rollback o hindi gagalaw ang presyo ng gasolina. Bunsod ang panibagong oil price adjustment na mga pangamba na tumataas na naman ang kaguluhan sa Middle East kung saan may mga shipping issues sa Red Sea. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong ill-gotten wealth laban sa mga umano'y associate ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at asawang si dating First Lady Imelda Marcos. Inasasangkutan ang kaso ng 3,305 Eastern Telecommunications Philippines Incorporated shares na ipinahawak umano ng mag-asawang Marcos sa kanilang mga associates. Sa 19 na pahinang desisyon, inabsuelto ng Anti-Graft Court ang kaso laban sa Nieto Group dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bigo umano ang di-kwalipikadong testigo ng prosecution na patunayang tumanggap ng 15 million na tseke mula sa mga Marcos ang associate nilang si Roberto Benedicto. Ang nasabing testigo ay ang records custodian ng Presidential Commission on Government o PCGG na si Maria Lourdes Magno. Katorse o 15 minutos na makalipas ang alas 4. Magandang umaga ho sa ating mga magsasaka sa mga magiginaw na lugar na apektado yung kanilang mga pananim. Magandang umaga sa mga magsisibuyas o yung mga may tanim na laso na sa Ilocos. Balita ko mukhang hindi maganda ang presyuhan, ano? Talagang wala talagang habol ng mga nasa larangan ho ng pagsasaka. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kasong grave threat ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahinang desisyon, pinawalang sala si Duterte dahil hindi sapat ang mga naipakitang ebidensya na nagdidiin sa kanya sa kaso. Ayon sa piskalya, batay sa pagkakasabi at mga salitang ginamit ni Duterte, hindi convincingly established na seryoso ang respondent sa aligasyon ng pagbabanta. Sinabi pa ng City Prosecutor's Office na unusual kung hindi man nakakatawa para sa isang tao na ia-anunsyo sa publiko ang pagbabanta sa buhay o pananakot sa isang tao. Bigo rin umano si Castro na makakuha ng authentication sa Facebook, YouTube o SMNI tungkol sa video post o television broadcast ng panayam kay Duterte kung saan umano ito ginawa ang pagbabanta. Magandang umaga ho sa mga lespo sa NCRPO. Ito, kwentong polis talaga ito. Nawawala ang mga case folder ng ilang iniimbestigahang mga pulis sa gitna ng paglilinis sa hanay ng Philippine National Police. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Melencio Nartates Jr., kabilang sa nawawalang folder ay naglalaman ng mga naresolbang kaso pero hindi pa naipatutupad. Sinabi ni Nartates na kasama sa sinisilip na anggulo sa insidente ang kuntsabahan ng ilang mga pulis. Kwentong pulis talaga, no? Isa sa mga pulis na sumalang sa pagsisiyasat ay dahil sa pamimeke umano ng pirma ng kanyang hepe kaugnay ng isang kasong administratibo.
Tataas na naman ang premium contribution ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation ngayong taon. Ayon sa PhilHealth, itataas na sa 5% ang premium rate mula sa 4% noong isang taon. Sinabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. na alinsunod ito sa Universal Healthcare Law upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyo. Sana nga. Sa pool ng increase sa mga miyembro ng PhilHealth na kumikita mula 10,000 hanggang 100,000 kada buwan. Pero handa umanong health insurer na tumalima sakaling pigilan sila ng Malacanang. Alay, mas mataas na kita. Yun ang mga nyo. Naibigay naman na ang mahigit sa 45 bilyong piso na bayarin ng PhilHealth sa partner health facilities nito sa kabila nangyaring cyber attack sa ahensya. Ayon kay Emmanuel Ledesma Jr., PhilHealth President, nabayaran na nila ang 45.1 billion pesos noong December 31, 2023 para sa buwan ng August hanggang December. Matatandang noong September 2023, tinamaan ng Medusa ransomware ang system ng PhilHealth at hiningan ang ahensya ng $300,000 na ransom para sa mga nakuhang datos. Bunsod nito na disable ang website, healthcare institution, member portals at e-claims ng PhilHealth. Sa ngayon, tiniyak ni Ledesma na mas malakas na ang system nila at tiniyak na hindi na mangyayari muli ang anumang breach sa kanilang ahensya. Oras natin, alas 4:20 na hunang umaga. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nasa palengke. Ngayong oras na ito, usapang tiyatsa tayo. Target umano ng mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na amyendahan ang saligang batas bago sumapit ang kanyang ikatlong State of the Nation Address Usona sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Kabataan Party List, planong itakda sa July 8 ang plebisito para sa charter chains o tiyatsa. Idinagdag ng grupo na kung hindi sasablay ang misyon, gagamitin ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos sa Kamara ang kaniyang sona para magpatawag ng Constituent Assembly na siyang mag-aamyenda sa ating saligang batas. Mga opisyal ng Philippine National Police sa Campo Crame, magandang umaga din ho. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang promotion ng 4 na opisyal ng Philippine National Police. Ito kinabibilangan ni Lieutenant General Jonel Estomo, Major General Ronald Lee, Brigadier General Ramil Montilla at Brigadier General Arnold Maralag. Tinanggap ng 4 na opisyal ang kanilang bagong ranggo sa conferment ceremony na pinangunahan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Nabatid na si Estomo ang Director ng Area Police Command ng Eastern Mindanao, habang si Lee ay pinuno ng Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Makakasama naman ni Estomo si Montilla sa APC Eastern Mindanao, habang si Maralag ay magsisilbing Director ng Support Services Headquarters. Ayon kay General Acorda, 30 pang mga police officials ang may pending na promotion, ngunit tiniyak niyang pinoproseso na ang kanilang mga papeles. Kasama dyan dapat na si MPD Director, Police Colonel Tom Ibay. Magiging general na si Colonel Tom Ibay. Activated na ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Layon nito na mapabilis ang relief operation sa tuwing may kalamidad sa bansa. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdalunsad ng command center kasabay ng ika-73 anibersaryo ng ahensya. Ayon kay Marcos, ang DRCC ang magiging central hub ng disaster monitoring, reporting at coordination para sa response efforts ng gobyerno. Kasabay nito, hinikayat ni Marcos sa mga empleyado ng DSWD na ipagpatuloy ang kanilang pagsisilbi sa publiko ng may pangangalaga at kompasyon. Nakahandang tumulong naman ang Department of Science and Technology o DOST sa pagsugpo ng vegetable waste sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, hindi sila ang mangunguna pero tutulong sila sa pagitan ng research at monitoring ng agriculture production. Dagdag ng DOST Secretary, maaari ring magamit ang nauna nilang project na mobile application kung saan maaring sabihan ng mamimili ang mga magsasaka kung ano ang kanilang kailangan. Sa ngayon, nakatakdang makipagpulong sina Solidum sa DOST Cordillera Administrative Region para tignan ang cabbage, carrot at tomato surplus. Mukhang tinamaan ang gusto dito yung carrots. Kaya lang, ang baba ng presyo niya doon sa Cordillera, pero pagdating dito sa Metro Manila ay napakamahal pa rin ho. Kaya may problema doon sa supply chain. Walang kita yung nagtanim. Ang kumikita lang yung nasa gitna. So talo si magtatanim, talo din si consumer. Mas pinatibay pa ng Department of Migrant Workers at Anti-Money Laundering Council ang paglaban sa illegal recruitment sa bansa. Pinagplanuhan ng DMW ang pagsasauli ng mga na-scam na pera ng overseas Filipino workers sa tulong ng AMLAC. Sabi ni Migrant Undersecretary sabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, gagamitin nila ang civil forfeiture at criminal forfeiture ng AMLAC para ma-recover ang mga perang nakolekta ng mga illegal recruiters. Sa ngayon, lumagda ng Memorandum of Agreement ang DMW at AMLAC para mapalakas ang prosecution at investigation sa mga illegal recruitment cases sa bansa. Lalo na ho yung mga recruitment na nakapost lamang sa mga social media pages. Mahirap hong magtiwala sa mga ganon. Dami nang nangyari nitong mga nakalipas, lalo yung mga humihingi ng mga dadaaning libo. Maalala nyo yung kwento kahapon noong isang araw na isang ginang na papunta daw ng Albania pala. Naharang ng Bureau of Immigration, biktima ng human trafficking, illegal recruitment. Mahirap yun, yung mga social media page lang kayo nag-uusap. Tapos wala naman silang physical na opisina na pwede mong puntahan. Pa-check nyo agad sa POA, kaya DMW. Department of Migrant Workers. Para ma-check kung legal o illegal o kaya may job order talaga yung pupuntahan yung bansa. Magkakaroon naman ng sustainable agreement ang Pilipinas at Germany sa pagre-recruit ng mga Filipino workers. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan, layo ng sustainable recruitment na ito na mabalanse ang recruitment sa dalawang bansa. Git ni Kaunan, madalas na iiwang walang workers sa Pilipinas dahil sa recruitment, kaya naman itinitingnan nila kung paano mariresolba ang shortage sa local demand ng bansa. Dagdag pa ni Kaunan, hindi pa pinalang kasunduang ito kundi isa lamang itong Joint Declaration of Intention. Samantalang nakatakda namang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Germany sa buwan ng Marso. Alas 4:27 na ho ng umaga.
Mga taga Cavite at taga Bacoor lalo na, magandang umaga ho. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng pabahay sa Bacoor City sa Cavite. Kasama si National Housing Authority General Manager Joe Bentay, inaward ng presidente ang housing units para sa 360 pamilya na naapektuhan ng rehabilitation ng Manila Bay. Ang tinutukoy na pabahay matatagpuan sa Ciudad Kaunlaran Phase 1, Barangay Molino 2 sa Bacoor City. Iniulat ni GM Tay sa Pangulo na minamadali ng construction ng ilan pang palapag na gusali para makompleto ang 540 na housing units sa nabanggit na lugar. Samantalang pinamunuan ng presidente ang groundbreaking ceremony ng Ciudad Kaunlaran Phase 2 para sa pagtatayo ng karagdagan pang 120 housing units. Dumalo din sa seremonya ang iba pang mga opisyal ng NHA kabilang si Assistant General Manager Alvin Feliciano, gayon din ang mga opisyal ng Cavite sa panguna niya na City Mayor Strike Revilla, Congresswoman Lani Mercado Revilla at Senador Ramon Bong Revilla Jr. Alas 4:29 na ho ng umaga. Good morning, Jim Olier sa Cagayan, si Maridel Furukawa at si classmate Paul Lumesio na nasa Bontoc Mountain Province. Ria Soto, si Cherokee, Aling Joel Mendoza, magandang umaga. Bernilo Cianosa at si Felix Estebal, Angelita Gonzalez at Tiangge. Si Jason Angeles at Willie Pico, Oton Iloilo, si Angge Gonzalez, classmate ni Kuya Fred Estinoso. Edilberta Roa, Boots Villegas, Alfredo Cobillas Sr., Nelson Malinao sa Falls Church, Virginia. Kumusta naman kaya ang ginaw dyan ngayon? Si Mada Banje, si Gia Garcia, Tilakay Tom Desa ng Ballesteros, Cagayan. Alan Francisco Ernesto Gatus na Bagabigat ni Daviday San Fernando. Cheruman Mila, good morning. Maria Cristina Andon at si Ivy Gutierrez, Estela Nunez, Edgardo Osorio, Efren Bulusan, Victor Tonga, Ben Pangilinan, then Mario Padil Salador. Alas 4:31 na ho ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Balik tayo sa ating balitaan, 4:35 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Si Rinaldo Quiñones, sabi niya marhay na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, si Ramon Abadillo naman, si Eds Mejia. Buenos Dias, Pilipinas. Binasaan kaya si Eds, ano? Si Fernan Estibar sa Ternate, Cavite, si Aldi Idurot. Si Nelson Malinaw na nasa Virginia, sabi niya 3:32 ng hapon doon at malamig daw. Remedios Raras naman dyan sa Hong Kong. Uy, bumalik na ba ang tourism program sa Hong Kong? At saka si Eddie Boy Gracilia. Magandang oras po sa inyo. At ito yung kaso naman sa lalawigan ho ng Benguet. Nabalot ng frost o andap ang mga pananim sa isang barangay sa Atok, Benguet dahil sa matinding lamig. Na-monitor ang andap sa barangay Paway matapos bumagsak sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa nabanggit na lugar. Ayon sa Pag-asa, maaring tumindi pa ang lamig sa bayan ng Atok sa susunod na buwan ng Pebrero. Samantalang naitanla kahapon sa Baguio City ang pinakamababang temperatura na 12.9 degrees Celsius dahil sa hanging amihan. Noong nakalipas na taon, ang pinakamababang temperatura sa siyudad ay naitala sa 10 degrees Celsius buwan ng Pebrero. Kaugnay sa balitang yan, may karagdagan pang impormasyon mula sa Cordillera dahil nga patuloy daw ang pananalasa ng andap doon sa Atok, Benguet. Ito ho yung mataas na bahagi ng lalawigan ng Benguet along the Halsema Highway. Ano ho? May dagdag na balita si Romy Gonzales. Romy, naimbag bigat. Naimbag bigat na kayo ituturing na normal lamang ang naranasang andap sa area ng Paway Atok. Ito ang paninindigan ng ilang magsasaka sa naturang lugar sapagkat nangangamba sila na muling gamitin ito ng ilang mga mapagsamantalang negosyante para itaas ang presyo ng gulay na kanilang inaangkat sa naturang lugar. Ayon sa kanila,
ay bago pa man dumating itong panahon na taglamig sa naturang lugar, ay nagawa na nila yung dati nilang ginagawa na kung bago magkaroon ng yung dumating yung panahon ng taglamig, ay nahaharvest na nila yung karamihan sa kanilang mga produkto. At kung meron mang natira, ay gumagamit sila ng sprinklers sa lakay na pinamahagi sa kanila ng Department of Agriculture. Kung kaya yung sprinklers ay isa sa pinaka-epektibong paraan nang sa ganoon ay hindi tamaan ng matindi itong kanilang pananim ng sinasabing andap o frost na kahapon pa nga ay naranasan muli sa may area ng Atok, Benguet. Kung kaya't nananawagan sila sa pamilyang bayan sa Maynila at iba pang lugar na maggamitin ng andap para itaas ang presyo ng Highland vegetables na galing sa Benguet at iba pang lugar sa Cordillera, Lakay. So, normal, wag samantalahin at sana ay yung nararapat na presyo lang ang kanilang singilin sapagkat wala namang pinsalang idinul dito sa mga pananim sa may area ng Atok, Benguet, Lakay. So, tama din naman na hindi dapat ikatwiran yung andap para sumipa na naman yung presyo ng mga gulay. Alam mo kasi, yan ang laging sangkalan ng mga ilang traders. Dahil daw sa andap, dapat itaas ang presyo. Kaya nga, yun ang sinasabi ko dito. Kasi gaya ng carrots, di ba? Nagmura ang carrots dyan. Pero pagdating, magkano ang kilo? May 10 pesos pa, may 10 to 30. Yun lang, yung presyo dito, Lakay. Ang carrots. Magandang klase na yon, magandang klase. At least okay na rin yan. Yung karaniwang size at yung ganda nun ay pwede na panluto, Lakay. Kung 10 piso tapos pagdating dito, 100 times 10. Ayun nga Ay yun talagang saan ka naman nakakita? Ay grabe talaga. But anyway, so yung doon sa Atok, kung at saka siyempre hindi naman buong Cordillera yan, isang area lang yan. Pero yung meron silang pinupuntahan dyan yung parang flower farm. Hindi ba maapektuhan yan kung sakasakali nitong andap-andap na yan? Meron din na Lakay, pero sabi ko nga normal na lamang at meron na silang mga preventive measures na ginagawa yan. Na-effective kasi yung sprinkler, Lakay. Na may parang iniikot yan Yun ang binubuksan lamang nila yan pag may andap at talaga efektibo, lalo na pag ganitong madaling araw, malamig ang panahon, yun ang ginagawa nila para sa ganon ay pag sunrise na, at least yung haring araw hindi sisirain yung kanilang mga tanim na bulaklak o kaya mga highland vegetable dyan sa may area ng Atok, Lakay. Anong temperatura ngayon dyan? Mamaya pa alas 5 pero kahapon nga 12, yung 12.1 Alam mo sa La Trinidad 12.8 lang sa hapon, 12.9 naman sa Baguio. Sa Atok, Lakay 8 degrees. Mas mababa, di ba yung report ko kanina 10, no, it's 8 degrees kahapon sa Atok. Kumbaga yung 8 degrees na yan, madaling araw. Madaling araw. Usually mga 5 o'clock. Then sa Baguio, yung unang nga 13. Pero pag bagsak ng 6 o'clock, naging 12.9 na kayo. Kaya yun yung sinasabi, na kayong mga umaakyat sa Baguio, kailangan pag gusto nyo lang maranasan yung tunay na ginaw doon sa Atok, madaling araw pa lang, aalis na ng Baguio para eksakto, nasa highest point ka, mga ganong oras yung paglabas ng araw, nauunahan mo. No? Kaya yun ang habang nila doon. So, anyway, malamig na nga, pero gusto kong ikaw naman ito, i-adlib Lakay. Okay na yung mga cases ng mayarya sa Baguio City. Bumaba na, pero patuloy pa rin yung investigation. Sa ganoon ay at least
maidsan man yung, alam mo, sinasabi kasi baka kukunti na lang aakyat sa Baguio, lalo na yung panahon ng panagdinga dahil nga sa issue ng gastroenteritis na diniklara ng outbreak sa Baguio City. Sinabayan itong malamig na panahon, but then kahapon, ay mukhang bumaba na ito. Nailista kahapon na bagong cases ay 64 na lamang nakay na mga cases. At ito talagang may kung maituturing na bumababa na yung mga kaso. Subalit tuloy-tuloy pa rin yung investigation na sa ganun ay ma-contain at magkaroon ng preventive measures ang lahat ng mga establishments at mga kabahayan dito sa Baguio City. So bumababa na yan at tuloy-tuloy ang ginagawang safety precautions. Kung papasok ka ngayon sa mga kainan sa Baguio City, lalo na yung malaking mall, hindi na sila nagsisilbi ng mga yung service water, puro bottled na lakay. Bottled water. Kung ito naman na binabatayan nila lakay. Kasi may mga nagsasamantala rin, itinaas yung presyo ng bottled water, pero because of that, ay nagsagawa ng malawakang inspection itong Department of Trade and Industry, Baguio Benguet, pati yung mga supply kasi ng mga yung mga gamot o resolve siguro yun na laging ginagamit dyan, nang sa ganoon ay hindi naman samantalahin ng mga pribadong kumpanya o kaya yung mga butika na nagtaas ng kabilang presyo. Wala namang hoarding, at least normal, natutukan kaagad ng ating mga authorities local and mga ahensya ng gobyerno na siyang nangangasiwa pag ganitong mga sitwasyon lakay. Alright. Sige. So, kumbaga, safe umakyat, ingat lang sa pag-inom-inom ng tubig. Siguro, tama yun. Pero yung, at saka siyempre, kung bumili ka ng bottled water, yung may pangalan na, baka mamaya kung saan din naman kinuha yung ibang mga bottled water din, ganun din, Tama yan na kayo. Okay, salamat, Romy. Anyway, bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin yung kaibigan natin, si Assistant Secretary Israel Efraim Dixon, yung Deputy Director General for Administration ng PDEA. Good morning, sir. Avid listener yan ng DCRH Sakay. Nasa PDEA na si, Nasa PDEA na si General, Dixon? Oo, Israel Dixon. Deputy Director for Administration yan ng PDEA. Ayun. Kaibigan natin yan. Sa babae. Taga-San Bernardo yan, Nakay. Bata Abreño yan. Sa Abra. Batang Abreño ito, si General Dixon. Sige, salamat, Romy. Kaya mo na latest na update sa Cordillera Region para sa kauna-unang sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ay, salamat si Romy Gonzales mula sa Cordillera Administrative Region sa Baguio City yan. Dalawang issue yung ANDAP na hindi dapat gamitin ng mga negosyante para itaas ang presyo ng gulay. 10 piso ang carrots doon, pagdating dito minimum 100. Napakadaling mag times 10. Kahapon ho ay nagkaroon, hindi lang sa DOF, nagkaroon ng palitan ng liderato sa Subic Bay Metropolitan Authority din, dahil itong si dating Administrator Jonathan Tan inilipat sa DILG, so nagkaroon ng bagong chairman in the name of Ginoong Ed Alinio. Sino kaya itong si Ginoong Ed Alinio? Kaano-ano ni Colonel Eric Alinio ng Quezon City Police District at yung mga General Alinio na nauna nagsilbi sa PNP. May balita tayo mula sa SBMA, si Idol Ray Nadar. Good morning, Boss Ray. Good morning, kasamang Raymond. Mayong buntag sa mga kaibigang mga Bisaya. Okay, medyo excited at inantay na ang pag-upo nitong bagong chairman dito sa SBMA. Dahil sabi nila, yung pinalitan niya ay politician. Ito namang pumalit ay businessman. Okay, ito yung mga achievements nitong bagong chairman ng SBMA, paring Raymond. Siya ay sales engineer
noong 1972 ng Far East Wires Corporation. Siya rin ay naging manager ng Philippine-based Manufacturing Bulk Services Cargo Handling noong 1983. Siya rin ay naging presidente ng Wise Company Cargo Handling na nag-operate sa Manila. Presidente rin siya ng Ocean Terminal Services dyan sa Manila. Vice President for Operation din ng Port of Manila. Division Manager ng Uni Electric Products dyan sa Manila. At ang biggest career break nitong si Alinio Paring Raymond ay noong magsanib puwersa sila ng kanyang classmate na si Jose Eduardo Alarilla. Mga graduate sila ng De La Salle University noong 1987. Nang buuin nila ang Mega Equipment International Corporation na shipment, brokerage at integrated handling o cargo handling dyan sa Port of Manila. Na ang kanilang mga kliyente ay katulad ng Bounty Press Food Incorporated, San Miguel Corporation, General Milling Corporation, yung Cargill Philippines, Robina Vitarich, Universal Robina at Vitarich. At nitong nakalipas noong 2002 ay itinatag nila yung kanila na mismong corporation, yung company, yung Subic Grains Corporation na ito'y nandirito ngayon sa Subic o sa SBMA na nakaka-accommodate ng 250 metric tons ng sari-sari mga grains na hanggang sa ngayon ay nag-operate dito sa Port of Subic. At siya ay naging chairman din na Raymond ng Subic Yacht Club mula noong 2018 hanggang ngayong 2023. Ito nakalipas na taon. Si Alinio ay taga Marinduque at ang kanyang buong pangalan ay Eduardo Jose Alinio. Graduate ng De La Salle University at siya ay 72 years old, Paring Raymond. Kaya sa ngayon, nag-ano na ba siya? After na manumpa, nagpatawag na ng meeting dyan o hindi pa? Hindi pa kasi kahapon pa lamang siya nanumpa dyan sa Malacanang, Biyernes at Sabado na tayo ngayon. So Lunes pa ito officially mag-report dito sa SBMA. Sapagkat yung resignation nung dating chairman na si Jonathan Tan, yung kanyang resignation letter ay January 15 din ang effectivity date, Paring Raymond. So Monday, so talagang yun yung palitan nila. Monday talaga officially. So inantabayan na ng kanyang pag-upo ngayong darating na Lunes at marami ang umasa na at mapabuti ang takbo ng SBMA sabagat ang activities dito sa lugar na ito ay pawang port services ang binibigay at dito eksperto itong bagong talagang chairman ng SBMA na si Eduardo Jose Alinio. In short, sa mga nakakilala sa kanya, ang tawag sa kanya ay si Ed Alinio. Alright. Sige. Okay, yan na muna, Parang Raymond. Kung sino itong si Ed Alinio, para sa kaunang impilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, RH45, Raynadar. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat si Idol Raynadar dyan sa SBMA. Tuloy ang iba pang mga balita. May lalaking wanted sa kasong rape sa Malabon. Base sukol naman ng Philippine National Police. Edwin Duque sa detalye ng balitang yan. Edwin. Well, Raymond, isang linggo makaraang lagdaan ni Judge Roda Magdalena Atela Osidida ang warrant of arrest sa kasong rape laban na dito kay Boycin Basco ng Dampalit, Malabon. Agad na naaresto kagabi ng Malabon Police sa kanyang pinagtataguan sa Office Road sa Barangay Potrero, Malabon. Ang suspect ay kinasuhan ng rape ng kanyang biktima. Ito lamang buwan kaya umpisa na itong nagtago. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyon RTC Branch 289 sa Malabon. Napirmado nito lamang January 5, 2024 ay agad na pinaghanap ang suspect na agaran naman itong ikinaresto.
Wala pa rin sa Pilipinas, DZRH, ako si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ang pagbubukas naman ng kilalang Sinulog Festival 2024 sinimula na ho sa Cebu City. Pete Senior, si Dodi Ladrera mula sa DYRC Action Radio Cebu. Dodi, magandang umaga. Mayong buntag, Dodi. Wala yata sa linya si Dodi. Sa iba pa nating mga balita, umakyat pa sa 3,000 ang kaso ng acute gastroenteritis sa Baguio City. Sa tala ng Baguio City Health Service Office, may kabuuan ng 2,915 na kaso ng gastroenteritis, kabilang ang 65.2% ng mga symptomatic o nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagdudumi at pagsusuka. 62.1% o mayorya naman ang mga pasyente ay nabatid na kumain sa mga food establishment sa Baguio City bago nagkasakit, habang 13.2% ang nag-order ng take-out. 12.9% ang kumain ng lutong bahay, habang hindi matukoy ang natitirang 11.9%. 135 mga pasyente ang residente ng Baguio, 310 ay turista o dayo lamang, 204 ay mula sa mga karatig bayan, habang hindi pa matukoy ang pinagmulan ng mahigit na 100 pasyente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Baguio LGU sa nangyaring outbreak ng gastroenteritis sa Baguio City. Pero sabi naman daw doon sa huling report, sabi ni Romy kanina, ay bumaba na ang bilang ng mga tinatamaan. Sana ho ay magtuloy-tuloy na yan. Balikan natin ang Cebu. Maayong buntag, Dodi Ladrera, DYRC Action Radio Cebu. Dodi? May buntag, Raymond Pete Senior. Formal ng pinuksan ang Sinulog Festival 2024 sa pamamagitan ng isang procession na tinatawag na Walk of Faith na mga deboto. Simbolo naman ito na pag-uumpisa at pagbubukas ng naturang selebrasyon. Kilala sa buong Pilipinas ang Sinulog Festival dahil sa pananampalataya ng mga deboto sa Batang Jesus na si Santo Niño. Dinadayo taon-taon ng mga lokal na turista at mga deboto ang Sinulog Festival para ng kanilang pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap, pati na rin ang pagdulog sa kanilang mga panalangin sa Batang si Santo Niño. Para sa karagdagang trivia naman, ang salitang sinulog ay nangangahulugan ng isang graceful dance na nag-umpisa noong taong 1980. Isang simpleng sayaw lamang na sumisimbolo ng Cebuano term, sulog, o ang current river o daloy ng isang sapa dito sa Cebu noong unang panahon. Ang Sinulog Festival ay ipagdiriwang naman hanggang January 21, 2024. Report mula sa DYRC Action Radio Cebu, Dodi Ladrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ay salamat, Dodi Ladrera ng DYRC Action Radio Cebu. Sabi nga nila ay Pete Senior. May sinulog doon naman sa Aklan, iba din. Ati-atihan. Ay, good morning din ho sa iba pa nating mga nanonood sa ngayon. Si Estela Nunez dyan sa Nueva Ecija, si Rogelio Losura QC, Ligaya Supa ng Malabon, si Algie Bobon ng Manila, Maridel Furukawa, si Francisco Antonio Ramirez Garcia at Rodolfo Ladores. Sabi ni Ate Angge, sana si Dick Gordon na lang daw binalik sa SBM. Norberto Ferrer, si Florence Regalo mula sa Pila, Laguna. Standby sa karagdagan pa nating mga balita. Sa susunod na ating balitaan, makakasama na natin ang ating paring Romel Fuertes.
Sa lahat ho ng nakamonitor ngayon, magandang oras ho sa inyo. Salamat sa patuloy na pagtitiwala. Ako ho si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. May 2 minuto na lang ho bago mag alas 5. RH Rapido Hataw Balita.